So yun mga ka-fishing, nandito tayo ngayon para ituro sa inyo ang paggawa ng bulinaw na lure. Ito ang ating pangunahing mga materyales: plancha, rubber heat pad, clear na spray, tapos stamp oil, at syempre ang blank lure. Yan ang ating pangunahing mga materyales na gagamitin para sa pag-stamp oil ng bulinaw na lure. Alright, so let's go! Unang-una, itong ating gagamitin. Ispray natin ng galong pasada ang ating blank lure. Yan. Okay na lang yan. So yun guys, habang pinapatuyo natin yung ating blank lure na inispray ng clear coat, gagawa naman tayo ng pattern para sa ating stamp oil na kaliskis. Yan, kumuha tayo ng extra lure para makuha natin yung tamang sukat. Ito naman yung magiging pattern natin na ilalagay dun sa stamp oil at ating gugupitin. Yan yun, pinakakaliskis niya, pinaka-pattern. Yan, iguguhit natin yung pinaka-pattern natin dun sa stamp oil naman at ating gugupitin. Yan, magkabilang side na yan nung ating lure. Tapos pagkatapos na nating gupitin yung magkabilang side, pwede na nating painitin yung ating rubber heat pad. Yan o, pinapainit ko na ng plancha yung ating rubber heat pad gamit number 3 ang ating ginamit, dahil ang pagpapainit natin dyan ay mild lang, dahil ididikit lang natin siya yung magkabilang side. Yan, pag mainit na yung ating rubber heat pad, ilatag na natin yung ating stamp oil. Tapos yan, yung side nating lalagyan ng stamp oil. Kailangan natin makuha yung tamang sukat niya at sentro. At pag nakuha na natin yung tamang sukat at sentro niya, pwede natin siyang i-press. I-press na natin yan para dumikit yung kabilang side. Take note nga pala, hindi naman kailangan pakatagalan ng pag-press dyan, dahil ang ating gamit ay plastic, baka ma-deform at dahil ng init. Kaya kailangan konting-konting minuto lang or segundo, mga 15 seconds or 20 seconds, okay na yun. Tapos ito na ang kalalabasan nya pag nalagyan na natin yung magkabilang side ng stamp oil. Ito yung isang side, ito naman yung isang side. Tapos saka natin uumpisahan ang pagdidikit sa kanila ng ayos, dahil yan ay temporary lang, dikit. Saka natin ipe-press siya. Papainit ulit tayo ng rubber heat pad. Yan, para sa final stamping. Mga 20 seconds lang, okay na yan. 20 seconds ang pagpapainit, dahil hindi man natin kailangan ng sobrang init, dahil ito yung mabilisan lang, dahil ito ay gawa sa plastic. Pwede siyang ma-deform o ma-press dahil sa init. Kaya mabilisan lang to, mga 20 seconds lang pagpe-press niyan. Tapos para hindi ma-deform yung ating lure, dahil plastic lang yan. Hindi katulad ng mga tingga na kahit i-press mo siya, hindi siya malulusaw basta-basta sa init ng rubber heat pad. Alright, tapos pagtapos na, paint na natin, pwede na natin ilatag yung ating blank lure. Yan. Tapos ang ginawa ko nga pala dito, in-adjust ko yung lure, yung pinaka-lip niya dun sa labas, dahil kailangan lang naman natin ito, yung hindi naman kailangan i-stamp oil yung pinaka-dulo, dahil baka ma-deform yung lip niya sa press. Kaya nilabas ko, dahil kailangan lang naman yung pinaka-gitna lang naman yung stamp oil natin gagamitin. Basta ilabas nyo lang yung lip, kung alin lang yung may ng stamp oil, yun lang ang ano nyo, saka nyo i-press. Yan, press nyo lang mga 20 seconds, dahil baka maluto ang pagka-plastic nung lure at masira, ma-deform, ma-press siya. Kaya ingat-ingat lang tayo sa pag-press, mabilisan lang talaga. Yan.
para dumikit ng ayos yung ating stamp foil doon sa ating lure. Yan, ito na. Ito na yung malalabasan niya. Yan. Na-press na natin ng ayos yung stamp foil. Siguradong kapit na yan. Yan. Ganda. Excited na akong tuklapin yung kanyang pinaka-cover. Yan na. Isa natin tuklapin yung cover yung ating stamp foil. So yan, at umpisa na nating tuklapin yung kanyang pinaka-cover ng stamp foil. Alright. Ayan na. Suwabing suwabe. Ito ang kalalabasan, guys. At ito naman yung kabilang side. Tukla pa na. Alright. Tapos yung ito na yung kanyang kalalabasan. Pag may mga konting labit na stamp foil, pwede nyo namang kutkutin ng cutter yun eh. Para gumanda yung kanyang pagkaka-align dun sa pinaka-leg. Ayan na po ang kinalabasan nung ating lure na bulinaw by using stamp foil. Hot stamp foil po. Yan. Ang ating DIY bulinaw. Alright, sana'y nagustuhan nyo ang aking paggawa ng bulinaw at sana'y may natutunan kayo sa nakakuha kayo ng idea sa paggawa nito. Alright. Ito naman yung sarili kong version. Depende sa inyo gusto nyo kulay kung red head or pink head. Ang aking version talaga yung Bugs TV lure na pink head. Yun ang aking new version. So yun mga ka-fishing, at sana'y may natutunan kayong idea sa paggawa ko ng bulinaw na lure. At maraming salamat po sa panood. Alright. Hiyo.